Attorney, ito nga ay sunod-sunod po yung serye po ng itong mga karasang nangyayari po dito sa ating bansa. Una, yung pananaksak diyan po sa Cavite, bago lang yung pamamaril diyan po sa Tacloban at ito naman pong bago pananaksak diyan po sa Negros. Ano ho ang inyong masasabi lalo't kinasasangkutan po ito ng mga minor de edad? Matagal na pong problema natin yan nung nagkaroon ng juvenile justice law kung saan tinaasa no, yung exemption sa kabataan sila maging criminally liable. So dahil marami na ulit na violenteng nangyari na yung mga kabataan ay nasasangkot at sila, alam nila na pag gumawa sila ng isang heinous crime ay hindi sila makukulong, yan po ang nagpapalakas sa kanilang loob. Dapat maibalik natin ang takot sa mga isipan at puso ng kabataan na kung gumawa sila ng kasalanan, merong corresponding punishment. Pero dapat rin natin tanggapin ang katotohanan na hindi sila dapat ma-mix o maisabay sa kulungan ng mga kriminal na nag-attain na ng age of majority or above 18 na. So, there must be a separate facility para sa kabataan kung saan ikukulong sila kung may ginawa silang kasalanan. Yan dapat ang pag-aralan at tutukan ng gobyerno, lalo na ng mga mambabatas na i-amyendahan ang juvenile justice law natin. Opo, hindi ho ba kasama po doon sa batas na yan, attorney, yung pagpapatayo ng bahay pag-asa para po ito sa mga itong mga minor de edad na may pananagutan po sa batas? Matagal na yan na panukala, pero tignan nyo at i-research nyo, hindi lahat ng syudad merong bahay pag-asa, no? Kasi sasabihin ng maliliit na mga munisipyo na hindi nila kaya. At kung meron man, yung continuing support ay hindi sustainable, no? So napatupad yung talagang ipatupad ng juvenile justice law sa pagkakaroon ng punishment ay nakasentro ito sa rehabilitation. Dapat hindi lang po sa rehabilitation, you have to give justice also to the victims and to the victims' family, no? Kung ako yung tatanungin, kung ako isang mambabatas, ipapnukala ko na pag let's say 12 years old up to 15, no? So there will be a corresponding conviction, but yung sentensya nila ay pwedeng ibabaan by 75% compared to the adults. Kailangan maramdaman nila na meron talagang kulungan at hindi lang tinatawag na rehabilitation, no? Makukulong sila, they will have a corresponding punishment. And for those above 15 up to 18 years old, their sentence could be reduced by 50%. So magkakaiba ang disenyo sa mga mambabatas, at kung ako nga ay isang mambabatas, ididisenyo ko na iba yung trato pag 15 years old up to below 18, at iba rin yung disenyo ng punishment pag 12 years old up to before 15 years old. So yan yung aking panukala. Wala ho bang exemption sa attorney, particular na po dito sa nangyaring pamamaril dyan po sa Tacloban, kung saan kitang-kita mo yung suspect mismo ang namamaril doon sa mga estudyante? Marami ng the same na sitwasyon, hindi lang na ibabalita. Yung mga rape cases, no, ng minor against minor, yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na matagal nang ipinaglalaban ni Senator Robin Padilla. Pero yun nga,
yung mga experts, no, sa pagtrato sa kabataan, pati rin yung mga mambabatas, dapat magkaisa kung gaano kababa yung edad kung saan mawawala yung criminal liability. Panukala ni Senator Robin, mawawala lang yung liability pag I think below 10 years old, no? So he wants those nga pag 10 years old and above for as long yung krimen mo ay heinous. When you say heinous, may pinatay ka, may ni-rape ka, may robbery with rape, robbery with murder. So heinous crime, dapat may corresponding penalty. Yung iba naman gaya nakin, mas papaboran ko na yung edad will be 12 years old and above yung may pananagutan. Pag below 12, pwede nating i-exempt dahil masyado pang bata. But I may be wrong. It could be lowered down or I may be correct na wag naman masyadong mataas na 15 years old or below 15 years old wala nang pananagutan kasi yung mga iba na 14 years old, 13 years old or above 12 years old nakakaintindi na. Pero yung penalty nila as what I am proposing should be reduced by as much as 75% ng sentensya. For example, kung 10 years o di yung sentensya sa adult di talagang ipatikim sa kanila na makukulong rin sila for let's say 2 years and a half. Pero yung kulungan nila hindi sa it would be a juvenile facility kung saan they will be imprisoned, hindi sila makakalabas at doon sila tuturuan para ma-rehabilitate. Gaano ho katagal po yan, attorney, na sila po ay sasailalim sa rehabilitasyon dyan po sa kustodiya po ng DSWD? Yung makakasagot niyan, no, the proper authority na makakasagot niyan ay ang DSWD. So, yung sa alam ko, magre-report rin yung DSWD sa korte as to the length of the rehabilitation. But yung sa totoong buhay, sa mga nangyayari, dahil hindi imprisonment, yung, and it is not a penalty, but yung labas, rehabilitation, hindi siya ganun ka-stricto at pwede silang makalabas for as long na papayagan ng DSWD. Especially sa mga lugar na walang rehabilitation center. It would be different if it is termed as a punishment. Kasi pag punishment, hindi talaga sila makakalabas at talagang isi-serve nila yung sentensya nila. Pero sa loob ng isang facility na hindi sila imimix o ihahalo sa mga may edad na kriminal. And they will really have a criminal record in their name. So dapat we have to give justice to the victims also. Sinasabi mo, gusto nilang proteksyonan yung kabataan kasi hindi nakakaintindi. Yung sa totoong buhay, yung nagiging biktima, yung mga kabataan rin, nakaedad nila. Kasi sila mismo nag-aaway, sila mismo nagpapatayan, o pag may nire-rape sila, yung kaedad nila o mas bata sa kanila. So, if we don't give justice to the victim, you are also condemning another child na inosente, another child na let's say hindi kriminal yung pag-iisip. Is there fairness in the present law? Mali yun. Opo. At naaabuso ho ba, attorney, kung may proteksyon para po doon sa mga kabataang nasasangkot po sa krimen, papaano doon sa mga biktima nga? Biktima. Oo, papaano yan? That is precisely my point. Ang malaking pagkakamali yan ng mga children's advocate na gusto lang proteksyonan yung kriminal na kabataan. Pero hindi ba nila naiisip na meron rin mga biktima na kabataan? So, kung example, kung yung isang kabataan mabait,
no? Pinalaking mabait ng magulang, pinatay ng isang bata na dysfunctional yung pamilya. O gusto mo, may bleeding heart ka doon sa bata na belongs to a dysfunctional family. Pero paano mo naman mabibigyan ng hustisya yung namatayan na pamilya kung saan yung anak nila mabait at kung saan pinalaki nila ng tama na huwag manakit sa kapwa bata? You are condemning the innocent and you are condemning yung mga kabataan na nanggaling sa magulang na maganda yung pagpapalaki sa kanila. At ikay nagbibigay ng reward doon sa pamilya na dysfunctional at yung masama yung pagpapalaki sa anak nila. Opo. Pero yung mga magulang, attorney, may pananagutan ho ba? Magiging criminally liable din ho ba sila sa ginawa po ng kanilang mga anak? Sa tingin ko sa ngayon, it's just civil liability if there is civil liability, but hindi naman sila pwedeng makulong dahil wala naman yan sa batas na ikukulong sila unless na it will be treated na violence against children yung nakomit nila, na kakasuhan sila dahil pinabayaan nila yung kanilang anak, no, na inaabuso rin nila. But that's another case. And imagine if it goes on trial, yung magiging palabasin na biktima dyan ay yung akusado na bata, yung gumawa ng krimen, aakusahan niya yung kanyang magulang. Sa tingin nyo ba magsasabi yan ng totoo? Ipapakulong niya yung kanyang magulang? Opo. Hindi ganyan sa totoong mundo. Yung mga ibang mga mambabatas natin, maganda lang sa academic, sa tingin nila, ganito dapat yung mundo. Pero dahil yung mga anak nila protektado yung mga bahay nila matataas yung gate, mayayaman sila. Paano yung mga ordinaryong tao, yung anak na nagko-commute araw-araw, bigla na lang marirape yung mga anak na babae o masasaksak yung mga anak na lalaki o may violenteng mangyayari sa kanilang mga anak? Wala bang hustisya yan? Mm-mm. Pero attorney, kung sakali mang babaguhin nga itong batas na ito, fair bang sabihin na dapat ding idamay, isangkot din po yung mga magulang ng kanilang mga anak na gumawa o nakagawa po ng krimen? Pwedeng idisenyo sa ating batas, no? But I think it can be challenged in the Supreme Court for being unconstitutional sa due process clause, because sasabihin ng mga magcha-challenge niyan, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan, at madali lang yan maidepensa, no? So you have to really prove na yung magulang, for example, yung yung magulang ay street dwellers. Dahil street dwellers sila, hindi nila naalagaan yung anak nila. Yung anak nila naging rugby boys. So, at hinahayaan nila maging rugby boys. If you can prove that, negligent talaga sila. There could be criminal negligence, no? But again, pwede naman magamit yung batas ng violence against women and children and we need not wait. We need not wait na may krimen na magawa yung mga kabataan na ganyan. Dapat ito may kasalanan talaga ang gobyerno, no? Dahil very basic, for example, ang daming palaboy-laboy na pamilya sa lipunan, despite the billions of pesos budget ng DSWD, walang permanenteng programa for the street children and for the family of the street children. Aantayin ba na magka-krimen bago sila i-rehabilitate? There is something wrong with the society, and I have also opened that up nung kakapasok ko lang sa gobyerno nung 2016 while I was with the DILG. And I was also suggesting within government sa DSWD na dapat
bigyan ng permanenteng solusyon ng gobyerno yung problema dyan sa mga street children at street dwellers. If we don't give a permanent solution, there is a big possibility in the future that they will become criminals. So, yan, isang example yan. Itong nangyari sa Tacloban, hindi nga street children yun. Pero there must be something wrong sa pagpapalaki dahil may access sa baril. Kakabata pa lang, may access sa baril. May picture na lumalabas na tinuturuan pala mag-baril sa ganyang klaseng edad. So, yung nagturo pa, nag-lecture ng responsible gun ownership o gun handling. There is, this is bigger than the mere possible amendment of the juvenile law. There should be rehabilitation done, preventive rehabilitation done to our children, especially yung naka-expose sa streets, the street children. So, the national government and the DSWD are directly answerable for this. At ito ay preba na may kapabayaan ang ating national government. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admiral, linawin ko lamang kasi sinasabi po kasi ng mismong author po ng batas na yan na si Senator Kiko Pangilinan. Ang sabi po niya, marami kasi nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka minor de edad ay walang pananagutan. Yung pagsasailalim ho ba sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen, ay yun na ho ba ang kanilang pananagutan? O bukod po doon, ano pang pananagutan ang meron po sila? Ito yung tamang tanong kay Senator Pangilinan, no? Dapat nandiyan si Senator Hinlo hindi ang Senator Pangilinan na yan Yung dapat itanong sa kanya, pag sinasabi niya may pananagutan yung kabataan na below 15 years old, tanungin niyo siya, ano ba yung trato ng batas niya sa kabataan na below 15? Do they have criminal liability or none? Are they considered criminal or not? Kasi if they're considered criminal, may pananagutan sila sa batas na it's the wordings, no? May punishment sila, may penalty sila. Pero pag sa sinasabi ng batas niya na wala silang pananagutan, na hindi sila criminal, how can you say nga pananagutan yan? There is no corresponding penalty. They will just be rehabilitated. Yung term dyan, rehabilitated. Under sila, i-custody sila ng DSWD raw, under a facility, but they are not considered criminals. So, dahil sa batas na yan, kahit pumatay sila, kahit mang-rape sila, pag below sila 15, wala silang pananagutan. Tama na term yan na wala silang pananagutan dahil hindi sila kriminal. Attorney, maayong Yung aga labas si niyan, Admar pa ito. gusto niya pang tulungan. Yes, Admar. Opo, Yeah. lipat lang po ako ng topic. Dito lang po ako sa pre-trial ng impeachment versus Vice President Sara Duterte po. Kung nakamonitor po kayo, ano pong masasabi ninyo? Meron ng kanya-kanyang panig, pagpapahayag ng mga opinyon at mga kuro-kuro dito pa lang sa pre-trial po, attorney. Ito ba'y normal o parte ito ng strategiya, lalo na ng prosekusyon para ma-set na yung tono sa kanilang magiging gustong ipahiwatig po, attorney? Yung pre-trial, hindi ibig sabihin na lahat ay magkakasundo dyan. So there is the laying down of the issues, ano yung issues. So yung sa issues, yung mga krimen na ina-allege na ginawa ni VP Sara, which will be the ground for impeachment. Yung mga constitutional violation niya raw, no? Yan yung mga issues. Yung evidence of both the prosecution and the defense, ilalatag nila yan. And from what we have read, meron silang common witnesses like Senator Trillanes. Witness siya ng prosecution, witness rin siya ni VP Sara. But
magtataka ka, bakit i-witness ni VP Sara si Senator Trillanes? So, that's what you call, pag nasa defense ka, na hostile witness. When you are a hostile witness, pwede kang tanungin na kailangan sagutin mo lang ng yes or no. If you are an ordinary witness, you can only ask questions through cross-examination. So, kung sa ramdam ng depensa, gusto nila na ilagay rin sa korte, ibalik sa korte after, let's say, the prosecution has presented Senator Trillanes, if the defense wants to present him again, they can do so and they can ask questions answerable by yes or no. It is up for the prosecution to also ask a cross-examination, giving the witness the chance to explain. But that is the technique, no? May mga rules of evidence and rules of the trial na ginagamit ng korte na siya rin pagbabasehan ng impeachment court. Unless, ito nga yung problema, because the majority wins. Unless the majority of the impeachment court would rule against a particular matter or issue. So that's why nag-aagawan yung dalawang panig ng control, because whoever is in control can let's say lay down the rules kung anong masusunod, whether an evidence is admissible or not. Opo, at isa rin sa nagkaroon ng debate po sa pre-trial conference ay ang pagmamark ng mga sinasabi nilang common na mga dokumento or kapareho, pero ayaw po ng depensa na sabay na, kumbaga separate yung pagmamark po dito. Pumalag ang prosecution dahil nga po magiging mabagal ang kanilang pag-usad dahilan upang humingi sila ng extension. Pero paliwanag naman ng depensa rito, gusto nila na magkaroon ng sariling marking. Sabi nga dito ni POA, we want our own documents to be marked even if they are similar. These are the documents we will use during the course of the trial. So ibig sabihin may kalayaan din sila para, kasi ito yung gagamitin nila para maging kampante sila po. Ano bang parte ba ito ng strategiya din, attorney? If I am part of the defense, I will separately mark may exhibits, no? Kasi for example, yung sa prosecution, i-mark nila exhibit A, B, C, D, E. Yung sa defense naman, i-mark exhibit 1, 2, 3, 4, 5. So, yung gusto ng, let's say, the prosecution is proposing na common exhibit. When you say common exhibit, i-mark na lang siya ng A, B, C, D, E for both prosecution and the defense. But for sure, nakaprepare na yung depensa ng kanilang markings. Na pre-mark na yan nila, nasasabi nila, this is the course on how we will present our witnesses and documents. No? May mga sarili na silang marka para sa kanilang dokumento. And they don't want na ma-confuse pa sila by laying down the numbers sa kanila, pero yung prosecution, magle-letter, di mako-confuse yung defense. Magkaka-jumble-rumble yung kanilang defense documents. For example, yung labas din mamaya, Exhibit A, B, C, 4, 5, 6. O di confusing, rather than pag sinabing ng defense Exhibit 1, 2, 3, 4, 5. O yun, the defense will be familiar of their own evidence because before going to pre-trial, they have already prepared for it. Pero normal po ba, attorney, na ang prosecution ay parang kung ano ang gusto nila na gawin ng depensa, yun ang gawin? Halimbawa, doon sa dapat maging present ang pangalawang pangulo sa pre-trial. Hindi yan. Sige po. You know, both parties are equal in the eyes of the court. And one party cannot force the other party as to the matter of strategy, as to the matter of presentation of witnesses and exhibits.
So, minsan nga lang sa totoong buhay, nagpapalakasan ng boses. Yes, at yung kabila, ayaw ng gulo, papayag na lang na sabihin mo, sige, joint exhibit lang. Yan yung mga nangyayari. Yung iba dyan na nakikipagkaibigan para makuha yung gusto, no? So, but in this high-profile case, where both parties have the deep benches of trial lawyers, aside from the politicians nasa side ng prosecution, they are careful in the handling of their cases, no? So may strategy in prosecution, may strategy ang defense, but at the end of the day, ang magdidesisyon nito hindi nga mga abogado, yung karamihan. Kahit ano kagaling ng mga abogado, yung magdidesisyon nito mga politiko na may kanya-kanyang konsensya, may kanya-kanyang biases, may kanya-kanyang kaalyansa. It will be a numbers game, and nanonood ang taong bayan kung anong pupuntahan nitong impeachment trial. Opo, pero ang napapansin ng mga kababayan natin, mga netizens sa mga komento, itong mga pahayag ng prosekusyon na medyo maingay sila, marami silang mga punal, kagaya dito sa pangongopya daw or mirroring doon sa mga dokumento at iba pang mga ebidensya, ina-adapt yung kanilang mga witnesses. Ito ay normal lamang po na nangyayari po, attorney, at hindi dapat gawing big deal ito sa impeachment court man at regular na korte. Normal lang yan kung ikaw ay isang trial lawyer. What would you prevent, no? What reason will you give if you're the prosecution to prevent the defense from presenting Senator Trillanes? I want to present him as a hostile witness. Karapatan niya ng depensa. Anong pakialam nyo kung gusto niyang i-present si Senator Trillanes? Because sa technique, a trial technique, pag hostile witness, you can present him with questions na hindi prinisinta ng prosecution. If you're the prosecution naman, you will just limit your questions to those questions advantageous to you. Kung ikaw defense at sa tingin mo na gagawin niya ng prosecution, you want to present that witness and ask him questions that that you believe will help your case. So, as to the manner of how Senator Trillanes, for example, received the information regarding bank accounts. How did he get the bank accounts? Do you think tatanungin niya ng prosecution? Hindi. Pero tatanungin niya ng depensa. You have to provide the name of the source, because if you cannot provide the name of the source, we will strike off the record your evidence. Hindi pwede, it come from a poisonous tree. The fruit cannot be admitted in court because it comes from a poisonous tree. So, if I'm the defense, I'll do my best to help my client win the case also. Nasa tingin ko, inosente. O, ay yung mga ginagamit na ebidensya ay kinuha sa illegal na pamaraan. So, gagawin ko yan if you are a good trial defense counsel. Opo, at meron pang mga komento yung sa prosecution na tunog lata daw yung pag-aayad doon sa trial brief. Pero kung nakikita po ba halimbawa sa isang regular na korte, attorney, kung nakikita mo yung kalaban mo na gumagawa ng mali, di ba pababayaan mo na lang yan? Pero bakit ganito ang sa tingin nyo po ang naging reaksyon ng House prosecution? There is also a propaganda war from all sides, because the fight is not only as to whether there's conviction or acquittal. The fight is also for the heart of the Filipino people. So yung tingin ng iba, kung maiingay sila, papakinggan sila dahil maingay sila. Ang sarap pakinggan sa tenga at they will sound
intelligence kung mas maltaas yung boses nila kesa sa kalaban nila. So, yan yung yan yung isang rason kung bakit yung iba sa tingin natin ay grandstanding. Pero sa mga seasoned trial lawyer, you just talk through your evidence and you discuss your case well before the court and not insult the other party because that's unethical. Opo, huling topic na lang po, attorney, no? Meron pong pahayag ang gobyerno, ang Malacanang ngayon, na tila ibabalik na sa susunod na taon, or siguro ngayon na kasi ang budget na deliberation para sa next year, mangyayari yan sa bahagi ng taon. Isasama na ulit ang flood control funds. Ano pong nakikita nyo po dito, attorney? Ito ba'y talagang para na sa paglaban sa baha or in preparation sa 2028 at uulitin yung kanilang mga nagawa nitong mga nakalipas? You know, for as long as there are contractors, middleman, no? Walang makakapigil sa contractor na magbigay ng pera sa politiko. Yan yung reality. Yun nga lang, hindi natin nakikita yan ng mga mata natin. Tanungin natin, ano bang ginagawa ng DPWH engineers? Are they working as engineers or are they working only as inspectors? Bakit hindi sila yung gumawa mismo ng project? Bakit nila ipapabidding pa sa mga contractors? Eh di, kung sa tingin natin na yung present system is prone to corruption, kung ako ay isang mambabata, si Attorney Hinlo, yung gagawin ko, alam na nga natin na yung corruption ay nanggagaling dahil may middleman, may contractor na siyang patagong pwedeng magbigay ng pera sa mga politiko, eh di, bigyan natin ng trabaho yung mga taga-DPWH. Sila ang gumawa. Mag-hire sila ng mga tao na gumawa ng mga projects. Kahit umpisahan muna natin na ganito. Eh di mas maganda pa, marami pang trabaho na maibibigay ang gobyerno kasi gobyerno na mismo ang gagawa, mga government workers. Pag ganon, mahihirapan na mag-corruption kasi wala nang middleman. Pag may ninakaw ka sa materials mo, mananagot ka kagad sa COA. Kung hindi ka, for example, sabihin 100 cement yung sa isang road project o sa isang flood control project, pero yung nilagay mo lang doon ay 70 bags instead of 100 bags, di directly mananagot yung mga taga DPWH. Hindi gaya ngayon, maghugas kamay sila at sasabihin yung may mali, yung kontraktor, hindi sinunod yung disenyo. So, I'm telling you, there is really a problem in our entire system. And our politicians keeps on doing it again and again and again. And the Filipino people keeps on bringing them back again and again. Hindi natin ina-address ang root cause. You're talking of flood control corruption? It happens. Sino nagbibigay ng pera? Yung may hawak ng project. Opo. Attorney. Yun. Yes, sir. Opo. Huli na lang. Bago yung pagbabalik ng flood control funds sa taong 2027, dapat hubang ipagpatuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee dito sa mga anomalya patungkol nga sa flood control at inaasahan ba ninyo or kayo ba'y umaasa na may pagpapatuloy yan sa ilalim ng bagong liderato ngayon ng Senado? Definitely dapat ituloy. You know, the difference between the handling before of Senator Marcoleta and the present handling of the majority senators, si Senator Marcoleta umatake siya sa kontraktor. Pag inipit mo ang kontraktor, magsasalita yan kung sino yung kakuntsaban niya na taga-gobyerno, sino yung binigyan niya ng pera
ng mga senador at congressman. Hindi yung baliktarin na yung sa ngayon, yung sa tingin ko, yung iniipit nila, yung mga kontraktor. Kasi pag inipit ng kontraktor, hindi na yan magsasalita. Otherwise, umaamin siya na gumawa siya ng illegal, ng korupsyon. Imagine nyo, ang daming mauubos na politiko kung magsalita yung mga kontraktor, kung sino yung kanilang binigyan ng pera. Yun yung kung gusto talaga nating malinis ang gobyerno, habulin natin yung mga nanumpa na manungkulan sa gobyerno, nanumpa sila na i-defend nila yung Constitution. So, sa matter of strategy of government, if we're looking to cleanse government, paano natin malilinis? Habulin ba ang kontraktor na first priority o habulin natin yung mga opisyal ng gobyerno as first priority? Kasi pag napakulong mo yung isang kontraktor, papalitan lang yan ng mga ibang kontraktor, patuloy pa rin ang negosyo. Again, that's my point. It's systemic. The problem remains. And we are barking at the wrong tree. Example, yung kay Napoles case. O kinulong si Napoles. Yung mga kasabwat sa gobyerno. Ano nangyari? Ang daming mga pangalan noon. Pero dahil hindi natin binigyan ng plea bargaining si Napoles o witness protection, syempre hindi yan namin. Hindi yan magtuturo. O nandyan pa rin yung mga pangalan. Atin pa rin silang pinababalik sa pwesto. Walang katapusan at lumala ngayon. Opo, at naging focus ngayon yung impeachment sa halip na itong flood control anomaly. Hindi lang yan. Pati yung Tacloban, ifo-focus yung sa juvenile law. No? Mawawala na yung flood control. But getting back, flood control projects sa mga lehitimong lugar na binabaha, tama lang naman yun. But syempre, dapat mas stricto na tayo. No? Yung sinasabi ko lang kanina, kahit maging stricto tayo, hindi natin matitigilan ang korupsyon for as long as yung project sa mga daan, sa mga bridges, yung gumagawa ay contractor at hindi mismo ang DPWH.